Anong nangyari kay Senador Bato de la Rosa? Nawala yung bato-batong image nito mamang ito. Aba, ay mula po nung lumabas yung digital warrant of arrest ng ICC laban sa kanya, hindi na pumapasok ng Kongreso ng Senado. 3 linggo na. Ang tagal nilang bakasyon, 1 buwan. Tapos nung mag-resume nung kailan ba? 10 yata o 11 ng November, hindi pa nagpapakita sa Senado. Ay alam po ba ninyo, napakarami, napakalaki ng trabaho ng isang senador, lalo na ngayon. Budget deliberation. Siya pa naman ay Vice Chairman ng Committee on Finance ng Senado. Siya yung magdidepensa ng iba't ibang department ng gobyerno, especially ang budget ng Department of National Defense. Hindi niya nagampanan. Kaya hindi ho matitiis, hindi na nakatiis, tanungin ng media, si Senate President Soto. At sinabi niya, hindi nagpaalam. Hindi daw niya alam kung bakit hindi pumapasok. Pakinggan niya itong report na ito. Ay ang panukalang pondo ng Department of National Defense at mga attached agencies nito, Philippine Drug Enforcement Agency, National Intelligence Coordinating Agency, at National Security Council. Wow. Sa panayam, iginit ni Soto na buhat ng lumiban si De La Rosa sa pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso noong Nobyembre Agis ay hindi ito nagpaalam sa kanya. Hilig pa ni Soto, hindi raw okay na hindi mo upuan ng partikular na ahensyang nakatalaga sa iyo at sana raw ay hindi na lamang kinuha ang chairmanship. Ipinauubaya naman ng liderato ng Senado, kay Gatchalian, bilang chairman ng Finance Committee ang susunod na hakbang. Is that okay na hindi nila na-defend yung agency na dapat i-defend nila? Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling sa makuha mo yung mga chairmanship na yun. Hindi mo naman kung kaya mo. Pero sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship na yun. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. So, I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Sana bahala ko anong gagawin natin. That gotten in touch with me since the break. Sa pagkakaalam naman ni Soto, Grabe, no? Sarap ng buhay ng mga senador, no? Kahit hindi pumapasok, nang walang malinaw, hindi ka naman nag-leave, walang dahilan na malalim na dahilan para sa bayan kung bakit hindi pumapasok, tuloy ang sweldo, tuloy ang allowance, yung trabaho napabayaan, parang alalang. Sana all. Sa mga simpleng mamamayan, pagka hindi ka pumasok, wala kang income, no work, no pay. Pag na-late ka, sinisisante ka, sinisibak. Oh? Ayan ay pribadong pera pa ang pinanggagalingan. Ito, government money, people's money. Ang gastos ng opisina ni Bato de la Rosa at ang kanyang sweldo, allowance at iba pa. Tapos mula nung November 11, hindi pa nagpapakita sa Senado. Sino ang kanyang kinatatakutan? Digital warrant of arrest. Abandon na niya. Parang inabandon na niya ang kanyang responsibilidad sa bayan bilang senador. Alam ba ninyo na itong ganitong mga panahon, kaya nga wala ng session muna, walang mga hearing, priority ng Senado ang deliberation ng budget. Kasi malapit na yung BICAM. Kailangan tapusin ng Senado yung deliberation sa plenaryo para pagpasok nitong next week na, December, mag-BICAM na. Dahil lagi namang magkaiba yung Congress version at Senate version para paglapitin yon. Para ma-approvean, bago magpasko, dapat madala sa Malacanang, bago magbagong taon, mapirmahan ng Pangulo, ganap na batas. Ay siya ay Vice Chairman. Ang mga Vice Chairman ng komite, siya yung magdidepensa ng iba't ibang departamentong naka-assign sa iyo pagdating sa plenaryo. Dahil maraming tanong yung kapwa Congress, mga senador. Ay ang nangyayari, yung pang chairman ang nagdidepensa, nawala yung Senador Bato na dapat siya ang nakaprod doon. Kung siya naman ay takot ma-aresto at sinasabi namang protektado ng Senado ang isang senador habang may duty, habang may sesyon, bakit hindi siya pumapasok? Ang kanya sinabi ng dati, hindi ako natatakot sa warrant of arrest, haharapin ko ang aking kaso. Kung gusto nyo, pag dumating ang warrant of arrest, kayo pa yung magposa sa akin. Sasamahan ko si Duterte pag nakulong. Yan ang mga statement nyo eh. Ang tatapang ng mga statement, nare-recall lang natin. Before na
bago nahuli si Duterte at bago uminit ang isyong ito. Ngayon, digital warrant of arrest. Wala pang black and white warrant of arrest. Digital pa lang. Galing sa ombudsman, nakarating sa ombudsman kung saan galing hindi natin alam. Nawala na si Bato. Wow. Nasa ng bato-batong image nawawala? Nagtatanong lang. Kasi, Senador Bato, kung nakikinig ka, huwag kang magagalit. Kilala mo ako, kilala kita, walang personalan. Pero kasi senador ka eh. Ikaw ay public servant. Ikaw ay government official. Hindi pangkaraniwan, senador ng Republika. Hindi ka lang senador ng mga Duterte. O hindi ka lang senador ng taga Davao. Senador ka ng buong Pilipinas. At dito sa budget deliberation, napakalaki na ngayong responsibilidad. Pero hindi ka dumarating. Nawawala ka. At ang masakit nito, hindi alam ng mga senador, especially ng Senate President, Tito Soto, ang dahilan kung bakit ka wala. At hindi ka man lang daw nagpaalam. Wala ka man ng leave. Kung ano, may sakit ka ba? Kung ano, nasaan? Pwede ka namang magpa-interview sa media, magsabihin mo kung anong dahilan. Wala rin interview mula nang lumabas ang digital warrant of arrest. Digital kasi lumabas lang doon sa cellphone ni Ombudsman eh. O baka lalong nadoble ang takot mo kasi kinumpirm ng kapatid. Kahapon lang ba makaluwa? Sabi ni Jenvic Remulla, nakakabatang kapatid ni Boying Remulla, Ombudsman. Totoo, merong digital warrant of arrest. May signature. Pero yung black and white, wala pa raw sa kanila. So, ibig sabihin, mayroong advance na karating at nagbigay doon sa kanyang kuya, kanyang kapatid na ombudsman. At yun ang kinatatakutan. Pwedeng ganun, pwede posibleng ganun. Wow! Eh sana, dati, hindi mo sinabing willing kang magpa-aresto, ikaw Trillanes, ikaw mismo magposa sa akin pag dumating warat, magpapahuli ako at haharapin ko ang kaso, sasamahan ko si Duterte. Yun ang mga statement nyo eh. Dapat hindi na nyo sinabi yun kung hindi naman pala magkakatotoo at hindi nyo kayang panindigan. Di ba? Hindi naman natin pwedeng hindi ibaliwala o pwedeng ibaliwala itong inyong mga sinabi kasi sa inyo naman ang galing. Ang tatapang nyo sa harap ng media pag ini-interview, para ba talagang kayang-kaya nyo? Pero ngayon, nandyan na yung posibleng warrant of arrest o warrant of arrest ay nawawala na. Di ba? Yun ang hirap eh. Yan ang mahirap sa mga ganyang mga political statement pag nagkatotoo, nawawala, na hindi mo alam. So ngayon, pasintabi na Senador Bato at doon sa mga staff niya at mga tao nakikinig, ang perception ng tao ngayon, nagtatago ka. Ang perception ng tao ngayon, wala kang isang salita. Ang perception ng tao, naduwag ka, natakot ka, umiiwas ka sa posibleng pagkaka-aresto. Ay paano yung trabaho mo, Mr. Senator? Easy lang, walang personalan. Sa aking opinion at tanong, interpretation sa nangyayari. Paano naman kami? Paano ang taong bayan na dapat mong pinagsisilbihan as senador ng Republika ng Pilipinas? Ha? Senador, magpapasko na. Huwag ka masyadong nagtatago sa malalamig na lugar. Baka sipunin ka. O mag-sombrero ka at nang hindi masyadong... Naubo tuloy ako. Kasi pagka... walang sombrero, alam naman nating makintab yung, alam mo na, sige nga, bahala na kayo.